Palagi kong iniisip kung paano ginawa ang mga underwater pier ng Golden Gate Bridge. Sa katunayan, bago ang pagtatayo ng isang patag na bahagi ng lupa ay kailangang pasabugan sa ilalim ng dagat gamit ang isang bomba. Ngunit may mga patakaran kung paano ito gagawin. Kung ang bomba ay itatapon lamang sa seabed, kung gayon ang karamihan sa enerhiya na nalilikha ng pagsabog, ay maa-absorb ng tubig at walang anumang epekto sa istruktura ng seabed. Upang makuha ang pinakamahusay na mga resulta, ang bomba ay dapat na ilibing sa loob ng seabed. Kaya paano mo ilalagay ang bombang ito dahil sa paggamit ng mga time bomb, ang timing ay hindi madaling maunawaan. Maaaring ilagay lang ng mga diver ang bomba sa pagsabog, ngunit gumawa ng paraan ang henyong taga-disenyo upang maglagay ng guwang na pampasabog na tubo sa ibabaw ng tubig sa pamamagitan ng butas, at kapag umalis ang lahat ng maninisid ay maaaring ihagis ng mga manggagawa sa itaas ang bomba. Sa isang malakas na pagsabog ang seabed ay natangay mula sa lupa, inilatag ang pundasyon. Para sa pagtatayo ng mga susunod na pier, ngunit hindi pa tapos ang gawain ng mga diver. Kailangan nilang linisin ang mga labi at banlik mula sa pagsabog. At sa tulong ng malalaking makinarya at kagamitan ay nauwi sila sa perpektong seabed. Sa puntong ito, oras na para mag-install ng prefabricated steel structure. Ngunit noong mga panahong iyon, hindi pa naimbento ang mga tangke ng oxygen sa pagsisid. Kaya umasa ang mga diver sa mahahabang tubo na lumalabas sa tubig para makahinga. Matapos ang 6 na buwang pagpupulong, natapos na sa wakas ang istrukturang bakal ng mga pier. Pagkatapos ng 6 na buwan, mahirap na pagpupulong ng mga manggagawa. Ang istruktura ng bakal ng abutment ng tulay ay kumpleto na sa wakas. Ngayon ang istruktura ng bakal ay nakabalot sa mga tabla na gawa sa kahoy at konkreto ay ibinubuhos sa loob. Ang problema ay ang konkreto kapag hinaluan ng tubig ay lulutang sa paligid, ngunit huwag magpanik, ito ay maaaring malutas sa pamamagitan ng paggamit ng polymer-modified concrete. At ang paraan ng paglalagay ng conduit, ang konkreto ay ibinubuhos sa conduit na konektado sa isang crane. At dahan-daang tumataas ang conduit habang dinadala ang semento. Pinabawasan nito ang pagkakataong madikit sa tubig. Ang tubig sa loob ng mga pier ay inaalis na ngayon, kung saan ang mga pundasyon ng mga pier ay hindi masyadong matibay. At ang mga pier ay kailangan pa ring ilipat pababa sa pamamagitan ng 15 metro, mas mabuti sa contact na may isang solid bedrock layer. Upang gawin ito, kailangan ding bumuo ng isang 15 metrong makapal na reinforced concrete slab sa loob. Dahil sobrang maalon ang dagat, ang pier ng tulay ay huhugasan anumang oras, at ang konkretong slab na ito ay maaaring parehong matiyak ang kaligtasan at maglaro ng mga sumusuportang epekto. Ngayon ay maglagay ng ilang mga shaft sa mga pier na maaaring mapunta ang mga manggagawa sa ilalim ng konkretong slab sa pamamagitan ng mga shaft. At huhukayan nila itong 15 metrong kapal na maluwag na lupa. Upang maiwasang malubog ng tubig dagat ang mga manggagawa, ay mayroon ding pipeline na naghahatid ng hangin sa silid upang kapag ang panloob na presyon ay mas malaki kaysa sa labas, hindi magkakaroon ng pag-agos ng tubig dahil unti-unting bumababa ang mga manggagawang naghuhukay sa mga pier. At kapag ang mga manggagawa sa lupa ganap na nalinas, maaari mong taasan ang bakal na rin sa buong interior na puno ng coagulation. Ang mga pier sa ilalim ng tubig ay kaya itinayo, ngunit hindi pa ito tapos. Ang susunod na hakbang para sa mga manggagawa ay ang pagtatayo ng mga pylon sa ibabaw nito. Una, isanding ang tuktok na ibabaw ng abutment na makinis, at pagkatapos ay maglagay ng treat steel plate sa ibabaw nito. Sinundan ng pagpupulong ng mga prefabricated na bahagi, ngunit huwag isipin na ito ay madali. Bigyang pansin ang flanger na ito na nagbibigay ng suporta para sa pag-akyat ni Derek, i-install ang piraso ng steel frame sa itaas at konektado sa pulley motor. Ang mga manggagawa ay lumuwag sa ilalim ng plunger at pagkatapos ay maaaring simula ng motor upang umakyat. Tumatagal ng humigit kumulang 10 minuto upang umakyat ng 12 metro, kung saan ang plunger ay ipinasok sa isang bagong puwang. At ang mga pylon ng tulay ng Golden Gate ay kailangan gumamit ng milyon-milyong manggagawa ng rivet. Sa ibaba ng rivets ay pinainit sa pamamagitan ng mga advanced na pneumatic device, ay transported sa tuktok ng tower rivet sa itaas ng mga manggagawa na tanggap, rivets maaaring may install isa-isa.
Upang mapadali ang mga manggagawa sa tuktok ng tore ay nag-set up din ng isang espesyal na elevator. Kung nakapunta ka na sa Golden Gate Bridge, ay makikita mo na may maliit na pinto sa loob mismo. Ang elevator ay dumiretso sa tuktok ng tore, kailangan kong sabihin na ang taga-disenyo ay talagang isang henyo na mga manggagawa, ay ang huling piraso ng istruktura ng bakal na naka-install. Ang 342 metrong mataas na tore ay itinuturing na isang mahusay na tagumpay. Ngayon upang isabit ang pangunahing cable sa tuktok ng tore na talagang isang malaking proyekto, bawat pangunahing cable ay binubuo ng 27,000 steel wire rope. Ang kabuuang haba ay maaaring nasa paligid ng lupa ng 3 beses. Ang timbang ay higit sa 20,000 tonelada. Ang direktang pagditiin ay tiyak na imposible. Una ang isang pansamantalang tulay na gawa sa kahoy ay itinayo pagkatapos ay isang suportang bakal na cable ay hinayla ng mga manggagawa. Ang isang pulley device ay gumagalaw ng pabalik-balik sa support cable. Ang isang proseso na tumitang isang prefabricated steel structure. Na parang mga bloke ng gusali kapag ganap na natapos ang kubyerta, oras na para ipinta ang tulay sa kakaibang internasyonal na kulay kahit